Napakabilis ng mga sumunod na pangyayari pagkatapos ng walkout sa Senado. I didn't see it coming. In fact, Cheche, that was a very spontaneous event. Not orchestrated. Not orchestrated at all. I remember very distinctly that after the motion to open the second envelope was lost, we just all proceeded to EDSA because we had to find a place where we can meet. And I remember late President Cory and the late President Cardinal Sin were both there, and there was no plan. And nung nanawagan na si Cardinal Sin, lumabas kami sa chapel, doon kami sa harap ng simbahan at pinapaypayan ko pa noon si late Cardinal Sin dahil sa dami ng tao, and that was when he was making his call for people to gather at EDSA. Kahit si Libarios ay nagulat daw sa nangyari, nang mag-walk out ang private prosecutors, ang mga miyembro raw ng House panel ay dumiretso sa Kongreso para kumonsulta sa liderato. We manifested to consult on the next moves that we can do. Na-overtaken by events na lang eh. Pumutok na kagad eh. Nag-rally na kagad yung mga tao eh. On the second day, magulo na. On third day, tapos na. It was so fast. Call the roll for the nominal voting. I know for a fact na kulang ang boto ng prosecution. But nobody predicted na magkakaroon talaga ng gulo. It was not predicted. It was not planned. It was not planned. Nagulat kami. Sabi ni Libarios, napakahirap planuhin ang lahat ng nangyari. Hindi na plano yung magkakagulo. Nobody thought na yung chief of staff ni President Erap would defect. Nobody thought na yung defense secretary mismo ni President Erap would defect. Nobody thought na yung mga cabinet members ni Erap would join the EDSA DOS. That was beyond the imagination. You cannot launch a revolution in 2 or 3 days. But it did happen here. Pero ang pinakanagulat sa mga nangyari ay si Pangulong Estrada. Hindi nila natunugan ang planong walkout ng mga private prosecutors. Hindi ko alam. Wala nakakaalam sa amin. Kung natimbre na kami, pupersahin ko na si Atty. Mendoza. Nabuksan yung envelope. Talagang wala namang akong tinatago eh. Pinipigil po ba kayo ng inyong counsel? Sabi ko, gusto ko na pumunta ron para madepensa ko naman yung sarili ko. Puro yung mga prosecution witnesses na ng karamihan mga sinungaling at saka hindi mga credible. People of questionable character. Sinasabi lang sa akin to keep calm. Huminahon ako. Kumpiyansa raw si Estrada na siya ay mapapawalang sala ng impeachment court. Overconfident ako. Dahil wala akong kasalanan eh. Kaya I don't mind na kahit na yung mga congressman lahat. Wala akong kinausap na congressman. Ako, pinabiyaan ko impeachment eh. Pinabayaan niyo? Pinabiyaan ko dahil nakahanda ko yung depensa. Confident kayo? Hindi lang confident, I'm overconfident. On hindsight, was that a mistake? Oo, parang gano'n, pero I don't regret anyway. The court shall receive the action one way or the other. Hindi maitago ni Estrada ang matinding hinanakit kay dating Chief Justice Hilario Davide. Very elementary yun, na kung mag-walk out ang prosecutor, yung presiding judge, either ask them to come back, or if they don't come back, he should dismiss the case for failure to prosecute. That's very elementary. But hindi ginawa ni Justice Davide yun. Kasi kasabot na siya. Ang iniisip ni Estrada na sabuatan ng mga puwersa para tanggalin siya sa poder ay nakita na lamang niya sa EDSA pagkatapos ng walkout. Justice Davide, together with Cardinal Sin and that Papal Nuncio, was there in EDSA during the oath-taking of Gloria Macapagal-Arroyo. Justice Davide, as Chief Justice, should know that's illegal because there is no vacancy in that position. You could see the conspiracy. Ayoko lang magkagulo eh. So I stepped down voluntarily. But I never resigned. I just gave notice to the Speaker of the House and the Senate President that I will be on leave for the meantime. Kinwestiyon ng mga abogado ni Estrada sa Korte Suprema ang pagkakaluklok ni Pangulong Gloria Arroyo sa Malacanang. What did the Supreme Court
decided. Constructive resignation. Chief Justice David. Is Chief Justice, he should know the rule of law from A to Z. Yung ginawang ponente, ang decision ng constructive resignation. You ask any first-year law student or pre-law students, that is not there in the foreground to remove a president, yung constructive resignation. The Constitution is very clear. To remove a president, one, if the president is pronounced guilty by the impeachment trial court. Second, if the president is permanently incapacitated. Third, if the president resigns. Fourth, if the president dies. Yung hindi naman ko na-impeach. The impeachment was aborted. I did not resign. Tapos pangatlo, I'm very healthy. Pang-apat, I'm very much alive. Na tumanggi ang isang sikat na akusado na humarap sa Lalong nakumbinsi si Estrada na naiplano ang pagpapatalsik sa kanya 2 buwan pagkatapos ng EDSA 2. 2 beses ipinadala ni Pangulong Arroyo kay Estrada si dating Justice Secretary Hernando Perez bilang emisaryo. Inalok daw ni Perez si Estrada ng kahit na ano kapalit ng paglagda sa isang letter of resignation. Ako inalok na pwede kong lumabas ng bansa, madadala ko lahat ang gusto kong dalhin, walang kasong iaakyat laban sa akin sa isang kondisyon lamang. Ako ay pipirma na that I resign as President of the Republic of the Philippines. She's already there in Malacanang sitting down as President. Why does she have to ask for my resignation? She feels she's still illegitimate because I have not resigned. Ba't ho kayo tumanggi? Because I'm excited and I want to defend myself. I want to be vindicated by all these accusations. Kung guilty ako, baka unang over pa lang, umalis na ako. Hindi ako tatakbo. Hindi ko kailangan ng TRO. Ina-offer ka sa akin. Twice. Not once, but twice. Nagulat po ba siya doon sa sagot niya? 2 beses. Same answer. Kahit na ikulong niyo ako, hindi ako alis. Kinulong nga ako. Sinampahan ng kasong pandarambong at inaresto si Estrada, pati ang panganay niyang si Jinggoy. 3 buwan pagkaraan bumaba sa palasyo. Makikita mo yung play nila na this is the first time that ever happened in our judiciary that they created a special court and handpicked the justices. To try First you. time to try me. Not to try me, to convict me. Paka-convict sa akin, wala pa yata 1 buwan. Promoted na yung 2 justices sa Supreme Court. Lahat rewarded eh. Yung nagtestigo sa akin sa impeachment trial court, rewarded eh. Ginawa mga direktor sa iba't ibang government corporation. Lahat rewarded sila. Hanggang ngayon, pinaninindigan ni Estrada na wala siyang kasalanan sa bayan. Saan ako kinumbic? Doon sa wedding. Wedding, nakita nila, sinipin na yung bangko, yung manager doon sa bangko ng Equitable Bank. Ando ng pera. Yung 200 yun, naging 201 million na. Yun ang binibigay siya, sabi ko, ibigay niyo doon sa Muslim Youth Foundation. Quoting Cardinal Sin, I don't care where the money comes from, even from the devil, as long as I'm giving it to the poor. Dapat ikulong din nila si Cardinal Sin. May sinunod ko lang sinabi niya, di ba? Request you to raise your right according to the Constitution and laws of the Philippines. Sa pag-uumpisa ng pag-uusig kay Chief Justice Renato Corona sa Senado, nasa isip ng mga senator judges ang multo ng naunsyaming impeachment trial ni Estrada. Sana matapos naman natin yung proseso para may napatunayan man lang tayo na ang mga bagay-bagay na sinimulan natin, kaya nating tapusin. Tinitiyak ni Senator Cheese Escudero, chairman ng Justice Committee, na magiging mahigpit ang Senado sa impeachment trial. Hindi namin ito tolerate at papayagan ng walkout. Bawal magsayaw o umiyak ngayon dito at bawal din kumanta siguro
At kung may sasabihin sila, sabihin nila sa loob ng impeachment court at wag sa labas. Kasi ang lumalabas ngayon, naguhugas na ng maduming damit. By way of labas. speaking, Okay. sa publiko ang magkabilang panig. And it's showing the bad side of our country. The remedies are there. Tsetse, ang pag-walk out ng kahit kanginuman ay hindi natin mapipigil dahil pagpapasya nila yan. Ngunit matutuloy ang proseso ng impeachment kahit pag-walk out ang sinuman sa impeachment trial. Kung nag-walk out muli ang prosecution, the impeachment court can rule that the prosecution is deemed to have waived its right to present any further evidence and now proceed to the defense of the Chief Justice. In the same manner, if the Chief Justice team walks out, then we can just decide on the basis of what is on the evidence on record. Umaasa at naniniwala si Estrada na hindi na mauudlot muli ang proseso. Siguro nakita nila yung nangyari sa akin, they will learn from the mistake of the senator judges then. Pero may higit na dapat daw tandaan ang mga hahatol kay Chief Justice Corona base sa leksyon noong 2001. Transparency. Yun ang lesson. The public, I think, is now more demanding of the right to know, of the right to be informed. And when you refuse to give the public that right, they can rise up in protest. And Ito demand yung- it. yeah, and demand that they have lost the confidence of the government because of the refusal of the government at that time to disclose whatever was inside that envelope. We expect na yung mga senador who will now be acting as judges ay maalala nila na nagsusumpa sila that they will do justice to the person who is being tried by them. Ang paghahanap ko ng mga kasagutan tungkol sa impeachment trial ni Chief Justice Corona ay nagatid sa akin sa bahay ni Marites Vitung. Si Marites ang sumulat ng Shadow of Doubt, ang librong yumanig sa kataas-taasang hukuman. Sa mga kwentong ngayon lang hayagang lumabas, naipinta ng veteranong mamamahayag ang kakaibang imahe ng pinagkakapitagang korte. Na-shock ako na hindi pala rin sila ethical. Kasi ang tingin ko sa kanila ang taas. Di ba ang tawag nga sa kanila, the gods of Padre Faura, dahil Padre Faura yung office nila. Pero yun pala, nagtotolerate sila ng mga unethical practices, yung mga justices na nakikipag-meeting sa mga lawyers and litigants. Bawal na bawal yun. Dapat insulated sila. Maraming napansin si Marites sa simula pa lang ng kanyang pagtutok sa Korte Suprema noong 2007. Ang kanyang request para mag-tour sa Supreme Court ay dumaan pa ng court en banc, kung saan ang lahat ng mahistrado ay nagdidiskurso bago magdesisyon. 3 buwan daw siya naghintay sa desisyon ng en banc. Nang maaprubahan, ipinasa siya sa Press Information Office ng Korte. Doon sinabihan siyang puno na ang schedule ng Supreme Court tours sa susunod na 2 buwan. Yung agenda sa isang en banc, umaabot ng 150 items. Hindi lang cases yon, admin matters. Even yung paghihingi ng dokumento, na public documents, napakahirap sa Supreme Court. Ang dilim-dilim dyan sa Supreme Court, kailangan mailawan ng konti. Yun ang trabaho ng mga journalists. Tsaka, tingin ko sila yung last holdout. Sila yung pinaka-madilim kumpara sa executive and legislative. Kasi napaka-open ng other branches of government. Naintriga si Marites sa Korte Suprema. Wala raw gaanong nagsusulat tungkol sa nangyayari mismo
sa loob ng mga chamber ng makapangyarihang mahistrado. Napaka-secretive at napaka-hierarchical. Bakit sila special? Bakit sila may double standard yan eh? Sila exempted sa ibang rules, pero the rest of the public officials, they follow the rules. For example, yung pagdideklara ng SALN, Statement of Assets and Liabilities and Net Worth, in-exempt nila yung sarili nila. Pero presidente, lahat, dinidisclose yan. In-exempt nila yung sarili nila sa pag-disclose ng kanilang case loads. Pero yung judges sa baba, pinapagalitan nila, sinasanction nila pag hindi nakaka-meet ng target at i-reduce yung case loads. Sa palagay mo, bakit sila secretive? Source ng power din nila yan. Gusto nilang magkaroon ng mystique para hindi sila masyadong maintindihan, igagalang sila, para hindi sila masama sa politics ng bansa, at saka hindi sila influence sa mga decisions nila. Dapat talaga, confidential naman talaga yung deliberations. Pero paano yan kung may wrongdoing sa loob? Paano natin malalaman? Ako naman, ang concern ko sa journalist, yung transparency and accountability. Pagdating daw ng botohan sa mga desisyon, masasabing transparent ang Korte Suprema. Bukas sa publiko ang desisyon ng kataas-taasang hukuman, maging ang record kung sino ang mga mahistradong bumoto pabor at kontra sa ruling. Pero ang talakayan ng Supreme Court en banc laging closed door. Hindi rin mapipilit ang Korte Suprema na magpaliwanag ng desisyon kung ayaw nito. Walang note-taker sa Supreme Court en banc. Yung Chief Justice takes down notes. At yun ang Yun ang record. Bakit? Gagawin niyang resolution yan, ganyan. So, dapat yung ibang justices, meron din sila sigurong they take their own notes. Pero walang repository talaga ng ano. Kasi daw to avoid being leaked sa litigants. Yun daw ang reason. Pero may basis. Kaya lang paano yan kung niloloko na tayo? Para kay Marites, magandang development ang pag-upo ni Associate Justice Lourdes Sereno sa Korte Suprema. Sa kanya mga dissenting at concurring opinions, idinidetalye ni Sereno ang lahat ng nangyayari na may kinalaman sa desisyon ng Korte. Ang mistulang pagluto sa kontrobersyal na Temporary Restraining Order o TRO na nagbibigay ng go signal kay dating Pangulong Gloria Arroyo na umalis ng bansa ay isiniwalat ng unang appointee ni Pangulong Noynoy Aquino sa Korte Suprema. Natutuwa ako sa narration ng account ni Justice Sereno kasi doon lang natin nalalaman na may wrongdoing pala, na may tinatago dun sa process ng pagka-arrive at a decision regarding the TRO. So, hindi pa natin malalaman yun kung hindi sinulat ni Justice Sereno. So there was some railroading. Yes. There was an attempt to promulgate yung resolution na hindi faithful sa kanilang deliberations. Sa dissenting opinion ni Sereno na sinubukang pigilin ng mismong Chief Justice, lumalabas na niretoke lang ang resolusyon ng Korte Suprema tungkol sa TRO para makaalis ng bansa si dating Pangulong Arroyo. Nasa aktong itatama na raw ang resolusyon ni na Associate Justices Antonio Carpio at Presbiterio Velasco nang madali ang naglabas si Corona ng sarili niyang klarifikasyon. Sa bersyon ng Chief Justice, maaaring ipatupad ang TRO at makaalis si GMA ng bansa kahit hindi pa natutupad ang lahat ng kondisyon para umiral ang TRO. Importante yung narration ni Justice Sereno para ma-clarify natin, malaman natin na may mga nagsisinungaling pala sa atin. Is this the first time that we have discovered, if it's true, that the Supreme Court is lying? Baka hindi. I'm not sure kasi yung kay Maida says lied a number of times. Pero hindi ko alam yung justices. Kasi ngayon lang lumalabas tong ganitong narration of events. Hindi raw nagustuhan ng mga kasamahan ni Sereno
ang ginagawa nitong pagbibisto sa nangyayari sa mga deliberasyon. Sabi nila those are confidential matters. Is there a code of omerta? Yes, kaya sila galit na galit kay Justice Sereno. Kaya na-postpone yung kanyang promulgation ng dissent. Kasi nagkwento siya ang nangyayari sa loob. Wala mang sariling army o kontrol sa budget. Makapangyarihan daw ang Korte Suprema. Ang bawat desisyon nito ay batas, ayon na rin sa saligang batas. Kaya naman mahirap nang magalit ang tinatawag niyang Gods of Padre Faura. Maraming ilag sa kanila. Yung mga lawyers, takot yan. Yung Integrated Bar of the Philippines, compulsory organization yan, nagbabayad ng dues. Pero meron silang subsidy from the Supreme Court para sa legal aid nila. At saka, supervised sila by the Supreme Court. Supreme Court disciplines the lawyers. Kaya wala tayong real independent lawyers dito. Takot sila talaga sa Supreme Court. Ang Supreme Court ba, pwede kang i-disbar as a lawyer? Yes, Sila tama. lang ang nakakagawa nun? Correct. They can suspend you, fine you, suspend your practice for years, disbar you. Kaya takot yung magsalita yung ibang mga lawyers. Ang 15 mahistrado ng Supreme Court ay mistulang 15 independent law firms. May kani-kaniyang posisyon at boto sa bawat issue. Pero pagdating sa mga kaso na may kinalaman kay dating Pangulong Gloria Arroyo, iisa lang daw ang direksyon ng nakararaming mahistrado. Ang 12 sa kasalukuyang Korte Suprema ay appointees ni dating Pangulo. During the time of GMA, masyado nga na-politicize at na-influence yung votes ng ibang justices. So nakapag-appoint talaga siya ng mga choices niya. Ang naging unique dito, survival mode sa GMA starting 2005. So talagang kailangan niyang punuin yung korte ng mga tao na sympathetic sa kanya. Nag-pack siya ng court, not based on merit, but based on loyalty. Kaya yun yung quality ng mga taong napunta doon. Pero kung may masasabing pro-GMA sa Korte Suprema, mayroon ding malinaw na anti-GMA. It's a divided court. Predictable nga merong dissent ni Justice Carpio, Justice Conchita Carpio Morales. Parang 3 o 4 din silang nagdi-dissent. Manalangin po tayo. Magkakapareho ang timbang ng boto ng mga mahistrado, pero masasabing pinakamakapangyarihan pa rin daw ang Chief Justice. My fellow justices of the Supreme Court, May kontrol siya sa pondo, pati sa pagpapatakbo ng buong hudikatura. Kahit isang boto lang siya sa Supreme Court, siya ang nagsiset ng tone ng leadership. He has the power. At saka yung to put it in the agenda, anong nasa agenda, pwede siya magtawag ng special en banc session, kagaya ng ginawa niya nung recently, nagtawag siya ng special session para pag-usapan lang yung TRO na in-issue kay GMA. So, may powers talaga ang Chief Justice. Yung controversial case ng flight stewards and flight attendants, FASAP, ng Philippine Airlines, yung pag-recall ng decision, ano yun? Chief Justice yun. Ang nagdi-decide, no? Binigay niya sa en banc, pero sabi niya, i-recall natin itong decision. Dahil sa kapangyarihan ng Chief Justice, hindi inaasahan ni Marites na mabilis mai-impeach si Corona. Hindi ito nangyari sa ating history. First time ito. Nung 2003, Congress was about to impeach Chief Justice Davide pero hindi natuloy. So, hindi ko akalain na may presidente at yung mga alay sa Congress na makakagawa nito. Ito ang magandang lalabas sa impeachment trial. Yung accountability na hinahanap nating lahat kung paano ma-explica yun. Marami mga desisyon ng Korte Suprema at boto ni Chief Justice Corona na hindi maintindihan ni Marites kung ano ang nangyari. Isa na dito ang pagsang-ayon ni Corona sa executive privilege ng Malacanang
kahit ang issue ay may kinalaman sa public interest. Naman, napaka-obvious nun. They strengthen executive privilege para lang sana malaman ng publiko ano ba yung nangyari talaga dyan sa kontrata na yan. Parang yun naman. Pero yung mga decisions na ginagawa nila are all within the law. Kasi what they say is the law. Yun ang turo sa law schools. Okay, whatever they say, Whatever they regardless. say is Pero the hindi ba law. they're supposed to interpret and Yes. protect the Constitution? Correct. Oh, but but sino tayo? Who are we to question them? Even the lawyers, hindi sila nag-agree dun sa midnight appointment, dun sa executive privilege, dun sa marami pang issues. Kaya lang, that's the law. Natatawang naiinis si Marites sa nakikita niyang pagtatakip ng Chief Justice sa kaso ng plagiarism na isinampa laban kay Associate Justice Mariano del Castillo. Bumuo si Corona ng isang komite para imbestigahan si del Castillo na pinawalang sala ng kanyang mga kasamahan. Nahaharap din ngayon sa isang impeachment complaint ang mahistrado. Yung ethics committee na nagsabing, nagkamali ang Microsoft, hindi ang Justice. It's the program. The error was because of Microsoft Word. Dahil daw Why? nung dinelete nung researcher ni Justice del Yung mga Castillo, attributions. yung chunks ng paragraph sa main decision, na-delete din. ang attributions. Yes. Kaya kasalanan ng Microsoft. Ay, nakakatawa yung decision na yun. You're kidding. Yung decision ng it's NBank not plagiarism. exonerating him I is see. per curiam. I see, I Although see. nag-dissent si Sereno, Carpio Morales. Binibigyan daw ang mga maestrado ng 2 taon para pag-aralan at gumawa ng desisyon sa bawat kaso. Nagtataka si Marites kung bakit may mga sitwasyon na pabago-bago ang ruling ng Korte Suprema. May mga desisyon na ang kaso ng FASAP, Dinagat Island at League of Cities na ilang ulit na baliktad. When the Supreme Court makes decisions, pinag-aaralan niyang dapat na Dapat mabuti. pinag-aaralan. Kaya nga, may 2 years ka bawat kaso. Para kung nag-deliberate kayo, nakita nyo na yung anong pros and cons, mag-decide kayo, solid. Ito sa ating Supreme Court, within a year, within 2 years, 3 times, magbabago ng desisyon. Meron ng entry of judgment, bumaliktad na naman. Dahil magaling yung lawyer si Estelito Mendoza, na-convince niya yung court na kailangan i-resuscitate yung case. Wala bang tradisyon na pag gano'n na yon, hindi na pwedeng buhayin ang patay? It's a rule na Hindi na pwedeng buhayin yung patay? yes. Kaya lang, they broke the rules. Kaya walang stability. Aha. Talaga magbabago ang desisyon. Pero in 20 years time, 10 years time, nangyayari yon. Kasi nagbabago yung panahon. Kondisyon. Pero yung within 2 years, 1 year, ano na yon, favoring someone na yon, obvious na. Si Chief Justice Corona, siguro 3 beses siyang nagpalit ng votes. Hindi ko na naungkat yon, so sa next book na lang. Ang mga kasong binabanggit ni Marites ay nasa impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona. Ang halos lahat ng reklamo ay saklaw ng betrayal of public trust, isang konsepto at probisyon ng saligang batas na walang malinaw na kahulugan at tiyak na mainit na pagtatalunan.